Alright mga boss, so welcome back again sa inyo, no? So meron tayong panibagong video dito at tuturuan ko kayo kung paano mag-detailing or mag-washing ng buong motor. So kapag nakakalas na yung mga motor nyo, mga bossing, mas maganda na mag-detail or maglinis ng motor, lalo na matuturo natin kung ano yung mga dapat mabasa at dapat hindi mabasa. So dito, meron tayo kasing previous na vlog, yung pagkakalas ng buong kaha, kaya sundan nyo na lang yung video yun para makalas nyo rin yung mga Mio Sporty nyo. Quick video lang tayo mga bossing kasi ipapakita ko sa inyo kung paano linisin, paano i-maintain yung mga motor natin, lalo na kapag gusto nyo linisin yung loob. So kung ano yung mga kailangan tignan at yung mga bagay na kailangan hindi pasukin ng tubig para hindi kayo magkaroon ng problema. So unang-una sa lahat mga bossing, pinaka-importante na gagawin natin is i-disconnect yung battery. Yan. So dito disconnected na. Mas maigi rin na tanggalin nyo kasi once na mabasa at mag-contact yung negative-positive terminal, magkakaroon ng short circuit o spark. Hindi maganda sa battery natin yon. So tanggalin ko muna yung battery. Sunod syempre yung mga laman ng compartment, mga paperworks. Sunod naman natin tatanggalin mga bossing yung compartment at upuan. So huwag kayong mag-alala mga bossing kung natatakot kayong magbaklas ng mga parts ng motor nyo kasi nandito naman yung video natin para i-guide kayo, no? Mababalik at mababalik nyo yan. Basta sundin nyo lang yung guide ng video natin. Tapos kung may mga hindi kayo maintindihan, may confusing na ginawa ko dito, pwede nyo i-comment down below para ma-reply ako kayo kung paano yung gagawin nyo. Just in case magkaroon kayo ng problema na hindi nyo alam kung paano ibalik. Alright, so kung magkalas man kayo, balik nyo na lang din para hindi nyo mawala yung mga tornilyo at nut nyo. So dito naman sa compartment side natin mga bossing, meron lang naman siyang 4 na 10mm. Ayan, isa dito, isa doon. Ayan, tapos dalawa dito. So meron na lang dalawa, kalasin na natin. Pag nakalas na natin yung 4 na 10mm na may parang ayan, may washer siya na nagalaw-galaw. Babagalan ko yung pagkalas para masundan yung mga bossing, lalo na dito sa wirings na to. Pagkaangat nyo nito, meron kayong makikita dito. Tabi muna natin yung mga bolts. Ayan yung dalawa. 3 wiring connection. So itong isa, yan sa negative. Yung isa sa starter, papuntang starter relay. Yung isa yung positive na papunta ng fuse box natin. So disconnect lang natin yung 3. Ulitin ko mga bossing, ito yung sa negative. Tandaan nyo ng itsura. Ito yung sa starter, 2-pin socket. Ang kulay niyan is blue, white at gray. Tapos ito yung positive natin papunta ng fuse box. Sunod mga bossing, meron pa yan kasi sa kabila niyan meron tayong negative terminal. So aalisin muna natin dito sa pagkakalagay sa natin, sa compartment. Ito. Ayan, alisin muna natin. Ayan, ilusot nyo lang. Tapos ayan, pwede na natin siyang matanggal. Ayan, nakalagay lang naman dito. Tapos yung pinakahuli mga bossing, etong positive ng natin sa starter relay papunta ng starter, right? Pindutin nyo lang yan, tapos hilahin. So maganda rin tanggalin yung compartment kasi para makamusta nyo or matignan nyo kung ano status ng makina nyo at karburador mga bossing. Mas maigi na bukas yan kasi malalaman nyo or makikita nyo kung ano yung merong mga passage na pwedeng pasukin ng tubig. Lalong-lalo na dito sa engine natin, bawal pasukin ng tubig yan. So mga bossing, ang pinakaunang-una nating iintindihin na passage ay yung etong breather hose natin. Ayan.
So hindi pwedeng may crack to or hindi pwedeng bukas to mga bossing kasi yan yung hingahan ng makina natin. Kaya may hose yan mga bossing. Papunta ng carburetor yan. Ito, yung binabaybay natin. Ito, papunta siya dyan hanggang makapunta ng sa may airbox natin mga bossing. Ayan. Dito siya nakakonect. So, kasama rin siya isa rin siya pala sa mga nagbibigay rin ng hangin papunta ng carburetor natin mga bossing, no? Kasi yung carb natin, humihigop yan ng hangin para makapag-produce dun sa combustion chamber natin ng air and fuel mixture. So, kapag bukas tong sa may cylinder head natin mga bossing at napasukan ng tubigan, may possibility na pumunta sa sa internals ng cylinder head, pwedeng madaanan yung rocker arm, yung camshaft natin, tapos pumunta sa pinakailalim ng engine, pumalo dun sa may lagayan ng langis. Yan. So, hindi magiging madulas yung langis natin kapag may halong tubig at mawawala yung effect ng pag-lubricant ng langis natin doon sa may crankshaft. Sunod mga bossing, itong ating spark plug cap. Yan, hindi rin pwede na mabasa yan or in case na wala kayo pan cover tapos yung mga goma-goma dito sa taas, ingatan nyo na lang na nakakabit talaga yung spark plug cap natin kasi isa yan sa mga pwedeng mag-cause ng interruption ng pagbibigay ng kuryente sa spark plug papunta ng combustion chamber. Kasi sa Raider mga bossing, na-experience ko, wala akong yung fender ko, yan, pakita natin sa picture. Nakatabas yung fender ko kasi nag-street bike tayo tapos yung tubig kapag umuulan, nadadala ng gulong tapos papunta siya directly sa head tapos pumapasok sa loob ng passage ng spark plug. So, nagiging flooded yung lagay ng spark plug, hindi nakakapag-create ng spark yung spark plug dahil basa nga yung connection ng spark plug at spark plug cap. So, ayan, make sure nyo lang din na nakalagay ng ayos yung spark plug natin. Sunod naman natin mga bossing, ito awareness na sinasabi ko mga bossing ay para to sa yung mga Mio Sporty na medyo may kalumaan na tapos hindi na intact yung mga connections. Check na rin yung ulo ng carburetor nyo kasi baka yung tornilyo maluwag, hindi kayo nahihigpitan sa pagkakalas nyo or paglilinis nyo ng carb. Yan, always double checking. Dito pa rin tayo sa carb mga bossing. Check nyo rin yung gas hose kung may crack. Yan, tignan nyo maigi, lapitan nyo. Tapos, katagalan kasi nagkakaroon ng crack yan mga bossing, parang ganito. Yan, pag matanda na yung hose. Siyempre, babad sa init, ulan, nagkakaroon ng crack yung mga natin. Ayan, katulad din ito, isa pa to, vacuum system, yan sa may manifold. Ito may crack na, malapit na to mga bossing at magkakaroon na ng problema sa idle tong model na Mio Sporty ngayon kasi nagkaka-crack na yung mga hose niya. Pwede rin pasukin ng tubig yan mga bossing at pag pinasok ng tubig yan, katulad na explanation ko sa cylinder head, magkakaroon ng tubig yung combustion chamber natin or yung combustion chamber. So yun lang naman ang mga importanteng tignan pagdating sa makina mga bossing. Huwag papasukin yung carb at yung makina natin. Ito yung pinaka primary niyan, isa yung gas hose dapat intact din. Itong sa vacuum, tapos yung bunganga ng rubber joint natin papunta ng airbox at carb. Ayan, check nyo rin to kung may punit na or hindi nakakonect kasi pwedeng higupin ng carb yung tubig. Tapos hindi naman to pinaka issue saan natin. Pero yung manifold, tignan nyo rin kung nagalaw. Yan, alugin nyo. Optional lang naman to mga bossing kasi kapag nagalaw yung manifold natin, meron ng abnormality sa idle. Kaya, ayan, hindi naman siya ganun ka-issue kapag lilinis kayo ng mga motor natin. No? So, tapos na tayo sa engine mga bossing, no? Yan, proceed na tayo sa wirings. Tapos, kung hindi kayo panatag, pag nakatanggal na yung battery, okay lang naman. Make sure lang na maganda rin na pag naglinis kayo, nakatanggal yung battery at isunod nyo na rin tong CDI. Ano yan kumbaga, syempre kapag gusto nyo ng assurance para sure tayo, alisin nyo na yung mga components na ayaw nyo magbasa. Tapos, ano pa ba mga titignan natin? Sa connection naman pwede rin alisin natin yung connection yung connection natin sa rectifier mga bossing, no? Itong CDI, aalisin ko na rin. Lilinisin ko na lang ng brush. Hindi ko na isasama sa pagbabasa. Yan. Pindutin nyo lang pala dito sa gitna. Tapos pag tumunog na, saka nyo hilahin. Yan. Hindi naman kayo malilito kasi may guide yan. Sunod mga bossing, dito naman sa connection sa taas. Ayan, kung may nakalagay pa rin kayong batok at gauge,
wala namang problema, pero ang maigi na lang, huwag nyo na lang din basain. Kung gusto nyo talagang basain, make sure lang na nakatanggal yung mga connection. Since wala naman tayong battery, walang short circuit na mangyayari kasi wala namang involved na positive-negative connection. So okay lang din mabasa yan. Basta pagtapos, tutuyuin nyo maigi yung mga motor nyo. Next naman, dito tayo sa ignition. Minsan kasi maraming mga components tayo na hindi talaga pwedeng mabasa. Pero yung sinasabi kong yun na hindi pwedeng mabasa is para lang maiwasan yung corrosion. Pwede siya mabasa na mga bagay na katulad ng konti lang mga boss. Pwede siya mabasa ng ganun, pero make sure lang din na natutuyuin. Kasi minsan may mga connection tayo na nagkakaroon ng unwanted corrosion at nagkakaroon yun ng disconnection mga bossing. At hindi siya nagiging intact sa pagkakakonect ng male and female terminal. Sunod naman, kung meron kayong mga relays, ayan, make sure lang din, ito, yung relay na to, sa busina yan mga bossing. At meron yung involved na constant wire na sabihin na natin live wire siya mga bossing. Directly nakakonect yung number 30 ng relay sa positive. So live wire yun. Just in case magkaroon ng tubig yan tapos nag-washing kayo ng may battery, pwede siyang kumonect sa any body ground. Sunod naman, ito maganda yung placement ng horn niya. Bawal din pasukan yung loob na to kasi naiimbak yung tubig dyan mga bossing. At may possible cause din na mag-connect yung negative positive sa loob ng mga busina natin. Ayan, yun lang naman yung mga titignan nyo. So, ang pinaka-last mga bossing, ngayon, yung main harness natin. Yan yung wirings. So, kamustahin nyo rin yung main harness natin. Check nyo kung may mga putol. Yan, pinagtabasan or pinagkatingan ng mga dating nag-wiring sa inyo or winirings nyo. So nasabi ko naman na yung karamihan sa mga pwedeng iwasan at mga pwede nating ialis na components para makapag-proceed na tayo sa washing. Comment down below na lang kung may nakalimutan pa ako. Pero ayan, confident na ako na pwede na nating linisin to. So yan mga bossing, makikita nyo, binasa ko lahat, no? Ayan, confident naman ako kasi alam kong intact pa naman lahat ng connections ng motor na to. Yan. Sarap i-washing nito.
Alright mga boss, so eto, wag nyo palang kalimutan to yung host ng gearings natin mga bossing. Dapat, ayan, nakakabit dito sa suksukan ng top cover ng crankcase natin. Ayan, tapos nakapasok maigi. Kung ayaw nyo maging creamy latte yung yung gear oil nyo. So, ito na ako mga bossing. Ayan, medyo tapos-tapos na, no? So, hindi talaga natin matatanggal yung ibang bandya dyan mga bossing kasi nanikit na yan dahil sa init. Ayan, mainit kasi yung makina natin. Tapos, at the same time, nagagasgasan din. Ayan, pero sobrang linis na naman na. Alright mga boss, so kapag ganito, ayan, tapos na kayo at nakapagbanlaw na kayo, hayaan nyo lang munang tumulo yung mga tubig na pumasok sa mga parts ng motor natin, no? Mas maigi rin na patuyuin natin or iwan muna natin ng kahit nasabihin na natin ilang oras. Mas maigi nga isang araw para tuyong-tuyo. Tapos huwag nyo rin kalimutang alog-alogin yung motor nyo para matulungan yung malesen yung tubig na kumapit dito sa paglilinis natin. So dito rin mga bossing, ayan, tatanggalin ko muna tong taillight kasi nanggigitata yung connector niya. Tandaan nyo na hanggat walang battery, hindi masisira ang mga ano. Tapos tamang patuyo lang ng mga wirings. Mas matagal, mas maganda. Ayan, mas tuyong-tuyo, hindi kayo magkakaroon ng problema. Mas short yung mga connections mo. So mga bossing, kapag tapos na kayo mag-washing, ito isa sa mga tip para mabilis nyo mapatuyo at maiwasan natin yung pag-short ng mga components natin paglagay ng battery. Hayaan yung matuyo siya na mas matagal, mas maganda. Kaya maigi na pag mag-general clean kayo ng internals nyo, may isang araw kayong ilalaan para matuyo. Ayan. Tapos, pitik-pitikin na rin tong mga socket. Ayan. Ganin-ganin ninyo para matanggal talaga yung laman na tubig sa loob. Ayan. Ganda. Diba, tapalsik. Kung may blower, mas maganda. Kung may compressor, hanginan nyo, mas maganda. Ayan. Pero kung wala, pagtsagaan nyo na lang. Tapos, tuyuin nyo na rin ang basahan para mas maganda. Ayan. Mas maigi nga mga bossing pagkatuyo, sabayan nyo ng lubricant sa mga cables para mas maganda yung smooth na smooth yung pagkakalinis nyo ng internals nyo. So, ayan yung linis natin. Linis pa lang yan mga bossing. Ayan o. Yan, pagkatapos ng isang araw mga bossing, napatuyo na natin maigi yung nilinis nating Mio Sporty. Right. So kahit pa paano nawala-wala yung mga alikabok at mga langis na nanikip dito sa makina natin. So try na natin paanda rin, no?
Alright mga boss, so nakakabit yung mga connection, no? Ayan. Try na natin paandarin. Siyempre sa una, natagal natin na hindi pinaandar to. Hahagok muna yan tapos saka magsusupply ng gas. So yun yung tuturo ko sa next video natin para ma-direct natin yung gas hose from tank to carb. Ayan, para walang hagok. Easy start. So maganda rin mga boss, i-kick nyo muna para yung flow ng gas mahigop nyo na mahigop hanggang pumunta ng carb. Saka natin isusi tapos paandarin. So yan mga bossing, habang pinapaandar natin at pinapainit, try ko nang ilagay yung mga small parts niya, lalo na yung batok, para ma-check natin kung working din yung busina. Yan, walang problema at walang mag-short. So bago ko pinaandar mga bossing, chinek ko yung mga sockets kung may tubig pa o wala na. Comment down below kung may suggestion kayo na content natin dito sa Mio Sporty na to. Lalong-lalo na yung sa mga old videos natin na hindi nyo naiintindihan masyado. Yan, gagawa natin ng panibagong vlog na mas malinaw at detalyado. So yun lang mga bossing, sana marami kayo natutunan, no? Alright. What we doing? Are we stepping out?